Gusto ko lang din tanungin para malaman din ng ating mga nanonood. Ano po exactly ang condition po ng inyong anak? Autism Spectrum Disorder po, ASD po. Tapos isa nga po sa protocol ni Sir na pagka po nagte-therapy siya, nagsisend po kasi siya ng video sa aming mga magulang. Okay. Nag-send po si Sir nung gabi ng video. Tapos nagulat po ako. Sabi ko, wala, bakit ganun? Namamalo si Sir. Tinatanong ko po kung ano pong disciplinary action na gagawin kay Sir. Wala po silang sagot eh. Walang sagot, wala din Tapos ginawa. yung secretary ni Sir punta po sa bahay namin, humihingi na naman tawad na wag sana paabutin to sa nakakataas. Napagod lang si Sir kaya napagbuhatan ng kamay yung bata. Hindi po ma'am tama ang sinasabi ng school na kung saan dahil pagod. Para din maintindihan ng lahat ng mga nanonood din natin, ako po mismo ay merong kapatid na meron pong special needs. At alam ko po kung anong trabaho ng occupational therapist na kung saan dapat ginagabayan itong sinasabing bata. Hindi dapat ginagawa ganong klaseng reinforcement. That's not the right of disciplinary action na pinapakita doon sa bata. Maliwanag po, konsentidor yung eskwelahan na yan. At dahil konsentidor, ang tawag po niya sa revised penal code, siya na mismo yung parang nagtuturo sa teacher na bastusin o labagin ang karapatan ng bata at principal by indispensable cooperation. Kawawa po yung bata sa video na ipinapakita ng ipabitag mo. Abay, marami po ang nagko-comment at talaga naman gustong lingkisin yung... Tama. Tayo naman din, pare-parehas tayo nanggigigil dito sa nangyayari. Gusto ko lang din tanungin para malaman din ng ating mga nanonood, ano po exactly ang condition po ng inyong anak? Ang diagnosis po sa kanya ng developmental pediatrician niya ay Autism Spectrum Disorder po, ASD po. Ang anak ko po ay 6 years old, grade 1 po siya, nag-aaral po siya sa SPED school. Tapos dun sa SPED school po na yon, bago pa po siya mag-kinder 2 last year, nagpapa-therapy na po kami kay Sir. Parang smooth naman po lahat ng transaction. Pag tinatanong ko po sila, kamusta po yung bata, maganda daw po yung improvement. Tapos, isa nga po sa protocol ni Sir na pagka po nagte-therapy siya, nagsisend po kasi siya ng video sa aming mga magulang. January 23 po, nag-send po si Sir nung gabi ng video. Tapos nagulat po ako. Sabi ko, wala, bakit ganun? Namamalo si Sir. Ginawa ko po, pinag-explain ko po siya. Binigyan ko siya ng chance na mag-explain na sabi ko, Sir, paano po ba nagdidisiplina ng batang SPED pag hindi po sumusunod? Tapos yun nga po yung sagot niya, ang dami niya po sinabi na kailangan maging firm, maging authoritative ka, hindi ka pwede mag-give in. Tapos pinakahuli nun, ang sabi niya, never po silang namamalo. Pero yung sinend niya nga po. Ngayon po, hindi ko din po kasi alam kung paano po ang gagawin. Kaya kinaumagahan po, ang sabi ko po sa asawa ko, pupunta ako sa DSWD muna para po magtanong kung paano pong gagawin. Ngayon po, nung pagdating po namin sa DSWD, ang payo po ng DSWD, since sa school siya nangyari, kailangan malaman muna ng school. Tama. Po. Sinabihan niyo yung school na may problema dun sa occupational therapist. Anong sinabi ng school? Tinatanong ko po kung ano pong disciplinary action na gagawin kay Sir. Wala po silang sagot eh. Walang sagot, wala din ginawa. Wala pong ginawa. Tapos kinabukasan po, yung secretary ni Sir punta po sa bahay namin, humihingi na naman tawad na wag sana paabutin to sa nakakataas, na mabait naman daw po si Sir. Ngayon lang yun nangyari. Kumbaga, napagod lang si Sir, kaya napagbuhatan ng kamay yung bata. Hindi po ma'am tama ang sinasabi ng school na kung saan dahil pagod. Para din maintindihan ng lahat ng mga nanonood din natin, ako po mismo ay merong kapatid na meron pong special needs. At alam ko po kung anong trabaho ng occupational therapist, kaya nga tawag nila OT. Meron din pong sinasabi na shadow teacher pa ngayong tawag ng iba dyan, na kung saan dapat ginagabayan itong sinasabing bata. So dahil dun dapat gabayan yung bata, hindi dapat ginagawa ganong klaseng reinforcement. That's not the right of disciplinary action na pinapakita dun sa bata. Ngayon ma'am, naisipan nyo ba na posible mag-file ng case, ng vowsy case laban dito sa teacher? Nakapunta. Okay, yun lang naman yun ma'am. Kasi if ever naman hindi, willing naman po din kami mag-assist para po matulungan ng inyong anak. Kasi ako din po ay hindi natutuwa dito sa ginagawa ng teacher. Makausap natin yung sa kabilang linya, itong Barangay Pulong, Buhangin, Santa Maria, Bulacan, Kapitan Quirino Buenaventura. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Carl Tulpo, sa inyo pong
pagtawag po sa amin. Sa ano po niya ay nagpatala po siya noong January 27, 10 a.m. ng umaga. Okay. Si Ma'am Ana Beatriz de Ocampo Bigo na meron po siyang 6 na taong gulang na anak na pinateterapi niya sa school at doon din nag-aaral. At yung pong sinabi niya na parang nagkaroon ng pananakit doon sa kanyang anak. Kung po yung eskwelahan, hindi naman po namin alam na merong ganong estudyante po sila na may SPED silang ganon, na sila po ay tumatanggap ng therapy din. Hindi po namin naiyano sa kanya kung ano talaga yung dapat na gawin niya. Matapos po nun, sabi niya, ay babalik siya sa school para mabigyan aksyon ng eskwelahan yung nasabi niyang kanyang reklamo. So Kap, para nag-file lang siya ng blatter, hindi nagkaroon ng official na hearing laban dito sa therapist niya. Tama ba? Wala pong naging hearing. Tulad nga nung sinabi ni Attorney Batas kanina, pag mga kasong pang-aabuso sa kabataan, mabigat-bigat. More on police matter. Pero sabi nyo nga, hindi rin pa kayo nakapagsampa ng kaso sa police. Kung hindi, blatter lang din. Kap, okay naman na sa amin na at least parang pinaunlakan nyo rin itong reklamo ni Ma'am Ana. Tama. So ito kasi, kailangan nating i-ano rin sa susunod na hakbang, kumbaga sa police na po ito. Kung desidido talaga na magsampa ng kasong anti-child abuse itong si Mami Ana po. So maraming salamat po sa inyo, Kap, sa pagpapaunlak po ng tawag. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Ganito no, so may statement tayo na sinubukan natin makipag-ugnayan sa inireklamo occupational therapist, pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Sinubukan din tawagan ng bitag ang inireklamo eskwelahan, pero ayon sa amin nakausap, mali raw ang numerong na aming tinatawagan. Kahit doon sa kanilang Facebook page, yun ang kanilang numero ay mali pa rin daw yung numero na sinasabi. So, siguro ganito ang aking sasabihin. Ito nakikita natin ngayon, yung teacher, pinipitikan yung bata. And then kukunin yung pencil, then kukunin ang kanyang kamay, parang hinahatak yung bata, and then pinapalo ang kanyang kamay. And then actually, kung may audio lang yan, naka-silent siya, pero may mga sinasabi pa siya sa bata na hindi maganda. And then kung hindi ako nagkakamali din dun sa video, may makikita din natin mamaya na parang inaambahan niya yung bata na parang as if na susuntukin niya yung bata. Yan, nag-flinch yung bata, parang natotraumatize yung bata. Nakikita natin kung paano yung estilo at pagtrato nitong sinasabing occupational therapist. At ako naman ay hindi natutuwa dito sa sinasabing pangyayari. At kung hindi ako nagkakamali, no, itong occupational therapist din ay wala din kaukulan na PRC license. Nako po. Bago maging isang teacher, ang meron tayong certification. Ayan. This is to certify that according to the records of this commission, the name does not appear in the database of occupational therapists, which contains the names of those duly authorized to practice occupational therapy in the Philippines. So wala siyang lisensya, illegal siya. Nako. Kaya napakalaking problema ito para dito sa eskwelahan na parang dinedepensa nitong OT. Merong isang private school dyan sa Santa Maria, Bulacan, na umano hino-hold yung isang therapist na yan at dinedepensahan pa at wala pang lisensya. So mukhang magkakaroon lang tayo ng problema dyan. Kaya with that said, I think it should be addressed now to the authorities. Kakausapin natin ngayon itong WCPD ng Santa Maria, Bulacan, MPS na si Police Sergeant Joe Vicent Rulepa. Magandang umaga po sa inyo. Yes po sir, magandang umaga din po at magandang umaga din po sa lahat, pati kay Ma'am Complainant po. Dito naman po sa Santa Maria Police Station sir, para po sa kaalaman ng lahat. Si Ma'am po kasi ay minsan na rin pong nanggaling sa amin. At nagdulog nga po ng kanilang concern regarding po dyan. Ngunit sa kabila po ng pakikipag-usap po namin kay Ma'am, pinag-decide po namin siya kung siya po ba ay magsasampa po sa amin, willing naman po kaming i-assist siya. Actually, nagtatrabaho po namin na mag-assist po sa kanila. So, inaantay lang po namin yung presensya po niya para po magawa na po namin yung nararapat na assistance para kay Ma'am. Ano po ba yung nakalagay base sa ating kaukulang batas na magagawa po ninyo na matutulungan po magsampa si Ma'am ng kaso laban dito si nagpapakilalang occupational therapist na hindi naman licensed? Handa naman pong i-assist po sakali po na siya ay magsasampa. Maaari po kasi pumasok sa RA or sa violation RA 7610
or yung tinatawag po natin na child abuse, yung ginawang violation po ni teacher, pwede na po siyang simpahan ng demanda. We'll also probably have our staff na mismong asistahan ito si ma'am sa pagpunta sa inyong tanggapan para makapag-file ng kaso laban dito sa occupational therapist. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sir, maraming salamat din po, sir. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Magandang umaga muli, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, Ginoong Cartulfo. Sa ganyang mga ginagawa ng kanilang mga guro, meron silang pananagutan sa pamamagitan ng Artikulo 218, 218 Tama. ng Family Code of the Philippines, Ginoong Cartulfo. Sinasabi po dyan, meron sila o binibigyan sila ng tungkulin bilang substitute parental authority na may tungkuling pangalagaan ng kalusugan, karapatan at ang mahusay na kalusugan, hindi lamang po sa katawan, kundi pati sa kaisipan ng bata. Pag nilabag po nila yon, kasama po sila sa Republic Act 7610, Ginoong Cartulfo, kasama po sila sa paparusahan ng pagkakabilanggo. Kaya dapat po nakikipag-kooperasyon yung eskwelahan at nang sa ganon, sila mismo kikilos para maparusahan. Marami po kasing problema yung eskwelahan. Isipin po ninyo, yung binasa ninyo kaninang sertifikasyon na hindi pala to otorisado na maging occupational therapist. Naku po, yan pala ang laki na ng problema ng eskwelahan dyan. At kung eskwelahan po talaga na nasa ilalim ng Department of Education, madali pong ma-revoke ang kanyang lisensya dahil gumagamit sila ng mga teaching personnel na hindi po kwalipikado ayon sa batas ng bansa. Isama po sa kaso, Ginoong Cartulfo, yung school owners, school administrators, at lahat po ng school officials na nangangasiwa dito po sa paaralan. Ginoong Cartulfo. Yes. Attorney, tama ang inyong sinasabi na kung saan ang teacher ay substitute parental authority. And if I'm not mistaken, Attorney, the authority is given to the teacher as of that time. Parang siyang tumatayo na temporary na magulang dito. But kung may mangyari din doon sa bata, may pananagutan siya, at kung may nangyari din dun sa may ginawa ang bata din sa kanya, mananagot din ang magulang base dun sa ginawa ng bata. Depende po yun. Ang ating focus po dito, Attorney, is yung responsibility ng teacher na alagaan po yung bata, and meron talagang pang-aabuso. Nakitang-kita po dun sa video. May pananampal ng kamay, may pang-amba, may pagsasalita ng mga bagay na hindi po maganda talaga. Kaya nakikita natin, Attorney, na talagang hindi maganda ang trato nitong sinasabing OT dun sa bata. Ngayon naman, yung isa is yung school, parang dinedepensan pa yung teacher na kung saan ay sinasabi na parang itago na lang, wag na lang ilabas kasi ang nangyayari man ay naawa man sila sa teacher, kung ano man. Maliwanag po na hindi na lamang po ito may tungkulin bilang substitute parental authority, kundi maliwanag po, Ginoong Cartulfo, konsentidor yung eskwelahan na yan. At dahil konsentidor, ang tawag po niya sa Revised Penal Code, principal, either by direct inducement, siya na mismo yung parang nagtuturo sa teacher na bastusin o labagin ang karapatan ng bata. Pinahintulutan po nila yung tao, yung teacher. Bagamat walang lisensya, Ginoong Cartulfo, nagumanap bilang teacher at ganito ang asalin, maging asal doon sa bata. Kawawa po yung bata sa video na ipinapakita ng ipabitag mo. Abay, marami po ang nagko-comment at talaga naman gustong lingkisin yung... Tama. Opo, pasensya na po kayo. Yes. Okay lang naman, Attorney, at tayo naman din, pare-parehas tayo nang gigigil dito sa nangyayari. Maraming salamat sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Cartulfo. So makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong si Dr. Camille Garcia, ang ating clinical psychologist. Magandang umaga muli, Doktora. Basically, pag in-assess mo, hindi ito isang beses na pangyayari. Correct. Kasi yung reaction ng bata, ano na siya, it's a learned behavior na may takot na i-cross na yung kanyang hands. So, meaning to say, it has been an ongoing thing. Correct. And you know for a fact na it is very crucial to understand na yung punishment pagdating sa mga ganitong children with special needs, napaka-rare yun. Unless na talagang siguro kaya ko lang kumisan
sabihin na natin na magkakaroon ng retaliation or konting is because nasaktan ka or syempre kung sasaksakin ka, syempre talagang ikaw din, yung survivor instinct mo papasok doon. But ang unang-una dito, ano ba yung i-address mo yung behavioral challenges ng autistic children Yeah. Kasi behaviors stem from sensory sensitivity, yung difficulty nila sa pakikipag-communicate, or Yes. even yung mga unmet needs. Yes. So talagang kinakailangan, kung ikaw isang qualified na therapist, dapat ang iisipin mo, you should focus on understanding the underlying causes ng behavior and developing strategies na isusuportahan mo yung bata. Hindi yung ganyan. Kasi kitang-kita doon how abrupt yung mga ginagawa niya. And it's not a means na para sabihin na dinidisiplina mo and to learn authority. Yeah. Alam na ng bata na may authority kasi tinuturuan mo. So ikaw, a person of authority ka. Kung sakasakaling ikaw merong problema sa buhay, hindi ka Yes. dapat magturo dyan sa mga taong with special needs. Alam mo, Carl, kasi, sorry ha, pero kahit sabihin mo matagal ko nang ginawa ito, dahil kasi the first thing na ako ay nakapagtrabaho ay I started with the Division of Business Schools ng Manila sa SPED. Yes. Kaya I have been there for 6 years. Ako yung nag-a-assess ng mga batang ganyan. Kahit ako, nagtitest kami, naduduraan kami, nalalawayan kami, hindi kami magre-react. Tinuturuan mo yung sarili mo, yung staff mo na hindi magre-retaliate, Yes. wala kang gagawin. Kung magwawala man yan, ilalagay mo siya sa isang safe space na isi-secure mo siya. So kung ganyan, de sana kung talagang hindi niya kaya yung ginagawa niyang pagturo sa mga sa batang ito, sana nagpapalit na lang siya sa ibang therapy. Yes, tama. Kaso Okay. hindi pa nga lisensya. Problema nga, doktora, is hindi po siya licensed. Actually, chinek namin sa PRC, hindi siya licensed din, which is another problem. Hindi rin siya spell teacher? Yes, hindi po siya certified ng PRC na siya po siya ay OT. So isa din po malaking problema din po para sa school. Doktora, no, with that said po, medyo kakapusin na tayo ng oras at kami ay nagpapasalamat sa pagbibigay ng inyong advice. Pero siguro ma'am, is it possible that kung pwede ba namin mailapit sa inyong tanggapan ito pong bata at yung magulang? Pwede naman din kasi para at least kahit na hindi nakita ko naman nagko-communicate yung bata whether para more or less makita lang din natin dahil kasi alam mo ang hirap para sa isang bata na autistic na to go to another therapy. Tama. Alam mo yan, so talagang babalik gusto nilang maturuan. So syempre baka mamaya meron nang naisip yung bata na ganito yung pag therapist ganito. Okay. So talagang gusto lang natin mawala muna yung trauma na yun. Although talagang alam ko naman ang parent gagawa ng paraan na talagang hindi mauulit ito or talagang dalain din kung sino yung therapist na yan. Okay. With that said, doktora, kami nagpapasalamat and we hope na makatulong din kayo dito sa mag-ina. Maraming salamat po sa inyo, Doktora Camille Garcia. Okay, thank you rin, Carl. Alright, thank you. Ngayon naman ang nakausap ng BITAG ang Business Permit and Licensing Office ng Santa Maria, Bulacan. Ayon sa kanila, may business permit at rehistrado ang nasabing paaralan. Ayon pa sa kanila, magsasagawa din sila ng inspeksyon dahil sa nangyaring insidente. Yan ang gusto ko i-push para dun sa BPLO na kung saan dapat i-check itong sinasabing business kung talaga mang tumutupad sila dun sa regulations nitong sinasabing local na pamahalaan. Kasi kapag hindi talaga and mukhang hindi sila tumutupad, ay talaga magkakaroon ng problema ang kanilang business permit. And I think this issue should be solved before bigyan silang pagkakataon na makapag-renew ng business permit. I hope nakikinig yung school para magising kayo lahat dyan sa kangkungan na hindi ko man maintindihan kung anong ginagawa nyo dyan. Baka nagbibilang na din ng butiki dyan. So I hope na nakikinig kayo. Ma'am, kami nagpapasalamat sa paglapit dito sa aming tanggapan. And yung staff po namin, again, will assist you dun sa pag-file ng case laban dito sa OT na to. Ang sasabihin ko dito sa inyo, ma'am, kami po ay tatayo para sa inyo para ipaglaban ng inyong anak na may special needs. Okay po? Maraming salamat din. At dyan po tayo nagtatapos sa ating programang ngayong araw hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang Bitag, ilalaban ka Digiwan. Ako si Carl Tulfo at kasama kong co-host ko na si Bitag Dean. At ito ang hashtag, Ibobitag Mo.
Lubos po ako nagpapasalamat sa grupo ng Bitag at sa inyo po, Sir Carl Tulpo. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po ng aksyon at na-ere po ang kaso na anak ko noong February 27. Maraming salamat po sa mga legal advices na natutunan po namin sa programa niyo po. At sana po, marami pa po kayo matulungan ng mga taong lumalapit sa inyo. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Thank you.